Alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. So, alhamdulillah mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam. So, ngayon ay ating pang ilang week na ulit ito. 5, no? Pang 5 na week. Mga 3 weeks na lang ay matatapos na rin tayo. Naway mapagmadali tayo. At sa ngayong araw rin na ito, ay pang sasabihin ko na rin, baka sakaling umakalis ako agad, no? So, before mag-isya, baka matapos na natin yung klase, pero at least nakuha na natin yung dapat nating kunin. So, alhamdulillah, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, papuri, pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagkakataong ganito, no? Na binigay niya sa atin yaong pinag-aaralan ang kanyang relihiyon. At hindi lang, at isa na rito ang pagsisimula sa pag-aaral sa kanyang relihiyon, yaong pagbasa, no? Na kung saan alam natin ito ang unang aya na binaba ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mahal na sugo, uling sugo at propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaong pagbasa. So, dahil sa kainaman nito at karangalan ng pagbabasa. So, ibig sabihin, sabi ng ating mga ulama, na ang susi ng kaalaman ay ang pagbabasa. So, paano tayo makakakuha ng susi ng kaalaman o paano tayo makakapasok sa mundo ng kaalaman ng Islam kung hindi tayo marunong bumasa, no? So, ito yung ginagawa natin, alhamdulillah. Tunay na maaari lahat tayo ay eksperto, dalubhasa sa pagbasa ng English o Tagalog, pero iba pa rin ang binabasa natin ay yaong mga talata ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang wika. Sa kanyang wika, at ito yung wikang Arabic, no? Iba pa rin. Kahit i-translate mo pa yan sa iba't ibang wika, tapos babasahin mo, iba pa rin yung dama, yung aura, yung hay'a, no? Hayba, karangalan, pakiramdam na binabasa mo yung salita ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lingwahe kung paano niya ito binaba. So, kaya papuri, pasasalamat kay Allah dahil itong ginagawa natin ay simula para mabasa natin at makapasok tayo sa mundo ng kaalaman sa relihiyong Islam dahil pinagsusumikapan natin bumasa. Katulad ng ating sinasabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, no? Ang pinakamainam sa ummah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yaong pinag-aralan niyang bumasa ng Quran at sinabuhay ito at binahagi niya ito sa mga tao, no? Binahagi. So wala nang siya pang mas iinam kasi bawat letra sa pagbabasa natin ng Quran ay may 10 gantimpala. So, paano kung itinuro mo pa ito, no? Na kung saan nangangahulugan, mapapasok tayo doon sa tigil. Walang tigil na gantimpala na ipagkakaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya walang duda ang pinakamainam na tao, yaong pinag-aralan ang Quran at tinuturo niya ito. No? Sinabuhay niya ito at tinuturo niya ito. So, alhamdulillah. Kahapon mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam ay nakuha natin, pinasok natin yung tinatawag nating haraka, no? Haraka. Ano yung haraka? Ang haraka, ito yung nagbibigay tunog sa salita o yung tinatawag natin sa English ng vowels, no? Nagbibigay tunog. So kung sa English ay mayroong 5 vowels, a, i, o, u. So sa Arabic ay mayroong 4 na vowels. Bagkus 3 lang at magkabukod yung isang vowel na yon. Ano yung 3 na ito? Yung tinatawag nating a, i, u. A, I, saka u. No? Kung saan yung A
Sa Arabic, ito yung tinatawag na fatha. Fatha, no? Pangalawa, yung I, yun yung tinatawag nating kasra. Kasra. Nakuha na natin yun. At yung pangatlo, yung U, yun yung tinatawag nating dhamma. Dhamma. So, kinuha na rin natin yung kanyang mga itsura. Ang A ay yung guguhit kulay pula na nakikita nyo sa screen, no? Yan yung A. Yan yung fatha, no? Fatha. At yung ano naman, yung kasra, itong nakikita nyo sa screen, no? Itong kulay pula. Na kung saan yan yung pag-aaralan natin ngayon. Na kung saan yung kasra ay matatagpuan sa baba ng letra. Sa baba ng letra. Saan makikita ang kasra? Makikita ito sa baba ng letra. So paano kapag nasa taas yung guhit? Hindi ito magiging kasra bagkus ito ay fatha. Fatha. Aywa. So yung pangatlong word o pangatlong haraka na bawal na kuha natin ay itong ganyang itsura, no? Nakikita nyo yan? Yan yung tinatawag nating dhamma. Dhamma. So yan ay nakahiga ng wow, no? Sa taas ng letra. Yan yung pangatlong haraka. Nakuha natin, no? Tapos, yung next na nakuha natin, yung tinatawag nating, tawag dito, sukun, no? Itong sukun. Nakikita niyo yung bilog na yan? Yan yung tinatawag na sukun. Pang-apat na haraka. No? Yan. So, mashallah, no? Aywa, pang-apat na haraka. At makukuha pa rin natin yan. Aywa. So, yan yung apat na haraka, no? Mayroong dhamma, may sukun. May dhamma at may sukun. So, ngayon, ang kukunin natin ay kasra at kakayanin natin, inshallah, dhamma, no? Saka yung dhamma. So, bismillah. Ang kasra, ang kanyang tunog ay I, no? I. Katulad nito, aywa, si Brother Ferry. Assalamualaikum Ustad. Wala nang attendance Ustad? Hindi na po tayo mag-attendance. Okay po. Okay. Opo, Yes, para diretso tayo gawa ng baka mapatawag ako bigla. So, ngayon, ang kasra, ang tunog niya po ay I. No? I. So, katulad nito, no? Ang original niyang anyo ay A, no? Alif. So, kapag nilagay natin ng kasra sa baba, yung alif, ay hindi na siya matatawag na alif kasi nagkaroon na siya ng haraka. No? Nagkaroon na siya ng haraka. So, matatawag na siya ng I, no? Yan, I. Asan yung haraka niya? Nakikita nyo, nasa baba. Nasa baba. So, matatawag siya na I. At ito naman next na letra, yan yung tinatawag nating ba. Di ba? Ba. Yan yung tinatawag nating ba. Pero, yan yung ba. Kapag nagkaroon na siya ng haraka, bawel o haraka sa ilalim, hindi na siya matatawag na ba. Bagkus, ang kanyang tunog na ay B. No? B. Aywa. Anong tunog ng ba na may kasra? B. Aywa. Very good. Tapos, ito ring ta, no? Itong ta, hindi na yan matatawag sa original niyang tawag. Pag nagkaroon na siya ng kasra, ang tawag na sa kanya ay T, no? T.
T. Hirap pa rin ako magsulat, no? Aywa. At ito rin, hindi na siya matatawag na sa, no? Sa. Bagkos ang basa na sa kanya ay si. Aywa, bagitin natin sabay-sabay. Si. Hindi siya Si. ti. Aywa, yun, narinig Si. ko. Si. Mayroon siyang, Si. yung dila natin, nakikita po ba ako sa screen? Dila natin, si. Aywa, si. Aywa, very good. Si. No, naririnig ko alos lahat at least mapagkaiba nyo yung T saka C. C. Next naman, itong gym. Aywa, gym. Dahil nagkaroon siya ng kasra, ang basa na sa kanya ay G. Aywa, no, G. Ang ha, nagkaroon siya ng kasra, ang basa sa kanya ay he. No, he. Ito, tingnan yung alip. Ang basa dyan, E. Ito, he. Aywa. Next naman ay ha. Nagkaroon siya ng kasra. Anong basa sa kanya? He. D. Aywa, he. Yan. Itunog nyo, no? Khirdun. Khird. Inti khird. Pero kid pala yan, no? Okay na. Next, dal. Ang basa sa kanya ay D. Aywa. So, anong pinagkaiba nila sa kanyang kahalintulad pero may baris, yung zal? Aywa. No, zal, ang magiging basa sa kanya ay the. Aywa. Dapat nasi-separate natin yung D. Aywa. Ito, basa dito sa dal, D. Ito ay V. Aywa. Ano yung kaling tunog niya? Yung V. Itong the, no? Pero may baris siya. Paano siya basahin? Anong pinagkaiba ng zal saka V? Ito? Anong pinagkaiba nila? Aywa. Ang pinagkaibaan po nila ay ito ay makapal, no? Tawag natin mabigat. V. Ito V. Ito D. Aywa. Ito ang magkaparehas, no? Ang kaparehas nito dal, no? Dal. Itong dal ay manipis D, no? D. Ito ay D. Aywa. D. Dilun. Ito naman, ang parehas niya ay yung may tuldok rin sa taas, no? The at the. So, mapagano pa man. Aywa. Very good nun. Mukhang tama yung naririnig ko. Inshallah. So, next tayo ay re. No, madali lang yan. Re. Next ay Z. No? Zainab. Zainab pala yun, no? Zitun. Aywa. Z lang, no? Basic lang sa Z. Next ay C. Madali lang siya, no? C. Aywa. At next naman, yung may tatlong tuldok ay she. Yan ang pinagkaiba ng sin at shin. Aywa. Ang sin, ang kanyang bares o basa kapag may kasra ay si, no? Kapag ang shin,
ang basa niya ay she. So, yan, malinaw na, nasa-separate natin. So, dito tayo mahihirapan ngayon, no? Sa sod. Aywa, sod. At may kastra siya na vowel. So, paano yon? Aywa, si sin ay si, normal. Si sod, si. Pakapalin natin, no? Para ang may lumolobo sa ating dila para mag-pronounce ng si. Si. Ito si. Ito si. Si. Yung dapat ating bibig, dila, ay nasa taas na para kumapal. Si. So, si, su. Sa, si, su. Nagets po natin? Palubuin po natin sa dila. Ito po ay ilagay po natin sa taas. Si. Siratal ladhi, no? Siratal. Hindi po si. Hindi sirata. Hindi sirata. Dapat sirata. Naintindihan po? Naririnig? Aywa. So at least, pag ikaw ay bibigkasin mo siya, ang iisipon mo lang, mapa-separate mo yung si saka si. Aywa, bismillah, Arab Santikan po. Merong pindot po. Thank you po. Sige po. Naintindihan? Ang mindset lang natin, kapag ganyan, nagkakaparehas yung tunog, yung isa manipis, yung isa makapal, ang mahalaga, ma-separate natin yung tunog. No? So, inshallah ta'ala, ay pag dumami yung mga word, baka ma-separate pa natin yan lalo. Ang mahalaga, ang sin, ang basa niya lang, basic, si. Pero itong sod, kailangan mapakapal natin siya. No? Paano siya mapapakapal? Ang ating dila, di ko alam, nasa ngala-ngala natin. No? Si. Nandito. Ito, yung katawan ng dila, nasa taas. No? Si. Siratal ladhi, no? Si. Hindi siya na sirata, hindi sirata, no? Dapat sirata, no? Alhamdulillah. At ganun rin itong dod. Pag mga di, at kapag dal, di, no? Di. Pag dod, di. Aywa. Naintindihan po? Ang mahalaga, nasa mindset natin kung paano natin sila ma-separate. So next, ay ganun rin ang to, no? Pag nagkaroon siya ng kasra, ang basak sa kanya ay ti. Papalubuin natin yung ating sa loob, no? Nasa ngalangal. Ti. Hindi katulad ng T. No? Bigkas lang. Parang bibitawan lang natin yung word na T. Pero ito hindi. Kailangan mayroong ganap sa loob ng ating bibig, no? Sa ating bibig. T. No? Nakaganyan, parang nakaganyan siya. Yung may hangin dito. T. At yung dila ay pumipitik sa taas. Dito T. No? Tibun. Ta'amuhu. Ay, toy. Naintindihan? Aywa, isi-separate natin ng toy saka sa T, no? Ito ay T. Ito naman ay T. Next ay the. Nakuha na natin yan, no? Separate niya ay dal. The. Ito ay the. Ito the. Next naman ay ain, no? Ay. Yung tunog, nandito ulit. Ay.
Qainun. Qainun, no? Qainun. So, basic na lang yan, inshallah. Ay pilitin lang natin, no? Yan. Next naman ay ghiba, no? Ghiba. Hindi po giba, hindi giba. Mali ang gi. Dapat giba. Mali yung gi, no? Yung parang binasa mo lang yung letter G, gi, hindi po yun, no? Dapat ang tunog nandito po sa ating lalamunan. Ghiba. Aywa. Kapag magbabasa tayo, syempre ng Quran. Pag Quran ang binabasa, dapat ganun ang tunog ng ghi. Next, madali na lang, fi. Ito naman ay qi. Anong pinagkaiba nila ng ng kaf? Ito qi. Qi. Ito ki, no? Ki. Aywa, ki. Basic lang ito, no? Ito, kaf ay ki. Ito naman ay qi. Naririnig po natin? Sige nga po, paki-pronounce po bawat sabay-sabay tayo. Aywa, mashallah. Very good. Yan, naririnig natin. Yung next na letra, yung kaf. Aywa, very good. Na-separate nga po natin, no? Ki. Alhamdulillah. Next naman, pwede na natin yan na, no? Next ay lam. Li. Ang kasra ay li. Madali na lang yan, no? Li. At yung mim rin, mi. No? Mi. Ito rin, ni. Madali lang yan, ni. Mi, li, ni, mi, ni. Ito, hi. Ha, hi. Hilal. Hi. Hindi sa hi, no? Hindi hilal. Hindi hilal at hindi ilal. Bagkos hilal. Aywa, hi. Next, alhamdulillah. Sige nga, paki-pronounce ng ha na may kasra. Aywa, yan. Hi. Very good. Barakallahu fikum. Next naman ay we. Aywa, we. Next naman ay yi. Aywa. Alhamdulillah. No, ganyan po ganyan ang tunog ng bawat letra. Ngayon mga kapatid, babasahin ko po. Babasahin ko po siya, no? Para at least ma-separate natin yung kanyang tunog o malaman natin kung paano yung kanyang tunog. Aywa, bismillah. Pakinggan po natin, no? Kung simula ko sa alif, I, B, T, Fi, G, Hi, Khi,
khi, di, di, the, ri, ri, zi, si, she, she, si, the, ti, the, I, ri, fi, fi, qi, qi, ki, li, li, mi, ni, hi, we, ye. No? So, ganyan po, inshallah, ang kanyang mga tunog. So, masyado lang nangalay, parang nagkapare-parehas yung iba. Hindi ko akalain gano'n. So, at least, nalaman natin, no? Ma-separate natin yung ta, sa, to. Ma-separate natin yung tatlo na yan. Next, at ma-separate natin, alif, ha, alif, ha, ain, ha. Ma-separate natin yung apat na yan. Next, ma-separate natin ang sin, sod. Sin, sod. Aywa, ma-separate natin yan. At ang mahirap, ma-separate natin itong apat, no? Dal, dal, dod, the. Yan, ma-separate natin yung apat. At last, ang ma-separate natin yung qaf at kaf. So, madali na lang yan. Inshallah, no? So, yan yung mga challenging sa atin. Ma-separate natin yung mga yon. At isusulat natin yung kailangan ma-separate natin yung mga tunog at makuha natin yung tamang tunog. Inshallah. So, i-chat natin yung mga yan. So, bismillah. Basahin po natin ito. Aywa, sabay-sabay po. Itong bawat row, tatlong row. Itong isang row, tatlong box, no? Wahid, itnen. Kahit hindi tayo naka-open. Ya, i. Ya, i. Ya, isa. Ya, isa. Aywa, very good. Next, G. Da. Da. Next, Ro, hi, ma. Assalamualaikum Ustad. Parang nawala yung audio. Oh, no, nawala. Alhamdulillah. So, next naman, ay nasa pang-apat na tayo na row, no? Ba, khi, no? La. Lam yan, no? Bakhila. Next, fa. Aywa, next, ri, no ri. Shariba.
So kapag ang ra, ang kanyang vowel o haraka ay nasa baba, manipis lang sa basahin, no? Ri. Pero kapag nasa taas, ra, no? Hindi ra. Hindi yung ra. Bagkus ro, palobo. Ro, hindi ra. Mali yung ra, no? Ra. Dapat ro, Rahman. Ro. Next, pang-up, fa, zi. Fa, zi. Fa, zi, a. Fa, zi, a. A, no? A. Nakuha? Next naman po ay na. Na. Nasi. Na, si. Aywa. Na, si. Aywa. Na, si. Na, si, ya. Na, si, ya. Aywa. Na, si, ya. Next naman, kha, shi, khashi. No? Yan yung kastra nasa baba. Khashi. Khashi, ya. Bakit to ya? Kasi may dalawang tuldok sa baba. Pag may dalawang tuldok, di ba ya? At mayroon siyang fatha. Khashiya. Khashiya. Next, kha. Khati. Ti. Hindi ti. No? Mali yung ti. Ti. Dapat ti. Ti. Khati. Pag binasa natin yung tatlong word o tatlong letters, khatifa. 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 Next naman po ay ma. Ma'i. 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 Ano ibig sabihin ng charge muna ako, no? Ma'i. Aywa, very good. Ma'i. Ma'iya. Ma'iya. Hindi i, no? Ma'iya, hindi. Dapat ma'iya. Ma'iya. Next ay sin, no? Sa. Safi. Safi. Anong letra to? Ha, no? Yan ay ha. Safiha. 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 Next, baki. Ayun, ayan yung tunog niya. Baqiya. Mali yung bakiya. Mali po yun. Kasi kaf yun, no? Next naman po ay ay, no? Ali. Yan yung Ali. Tatlong word, tatlong letters. Alima. No? Alima. Next ay Sami. Sami Allahu liman. No? Sami Allah. Next, shin. Shahi. Shahida. Nakuha po? So, alhamdulillah, no? So, sana abang binabasa ko, sinasabayan nyo rin, no? At para nakikita nyo yung mga letters, no? So, bismillah.
Aywa, alhamdulillah. No? Naintindihan po natin? So, kung sakaling tayo ay kabisado na natin ng hindi naman yung karamihan sa atin kung nakasabay tayo, nakabisado natin ng bawat letra, ay inshallah ay kakayanin na natin yan, no? At sa mga masyado pa nahirapan, ay kailangan natin dumoble kayod. Always natin tingnan yung itong aklat natin, no? Itong module natin. Aywa. So, naintindihan? Ang mahalaga dito, makikita natin dito, no? Ang lahat ng kasra, ano yung kasra? Ang kasra yaong bawel ay nasa baba. Ang bawel ay nasa baba. At dito sa ating binasa, ang kasra ay nasaan siya? Nasa unaan, nasa gitna, o nasa ulian? Aywa. Nasa gitna. Lahat ng kastra ay nasa gitna, no? Napakaganda. Ibig sabihin, na-apply natin yung kastra sa gitna, no? At yung unaan at hulian ay mga anong letra? Ay anong Fatha. haraka? Fatha. Tunog a, no? Lahat bawel a. Ang dito sa words na ito o sa tatlong letra na ito, mabubuo natin ang tatlong vowel, no? Tatlong haraka. A, I, A, no? A, I, A. Yan yung nabuong letra dyan, no? A, I, A. Tingnan nyo, Ya, Isa. A, G, Da. Rahima. Bakhila. Radifa. Shariba. Fazi'a. Nasiya. Naintindihan? Di ba? Yung pinag-aralan natin ngayon na I ay nasa gitna. Khashiya, khatifa, ma'iya, safiha, baqiya, alima, sami'a, shahida. Aywa. Naintindihan po? Assalamualaikum Ustad, wala kayong voice. Aywa, alhamdulillah, no? So, naintindihan po yung kasra? So, alhamdulillah. May tanong po? Baka dito na lang po muna tayo. Pipicturean ko po yung ating mga attendance, no? Pakitaas po yung kamay ng lahat. Taas muna po tayo ng kamay. Wait lang po pero mapicturean ko yung attendance. Aywa, very good. Thank you po. May tanong po, Sir Ting. Pakibaba na po, barakallahu fikum. Sir Ting. Ustad, tanong ko lang po, Ustad, saan po isasubmit yung assignment natin kahapon? Bukas po, syukran brother. Bukas, kapag na okay na si director, ay i-open niya ulit yung week 6 natin, no? O week 5. Week 5 para magpasa ng assignment. Madadagdagan po yung assignment natin, no? Okay po. Salamat Opo, po. inshallah. Aywa, syukran, barakallahu fikum. Next, Sir Talinay.
Sir, nakamute po tayo. Talinay. Wala po Ustad, hindi ko lang naibaba. Sige po. Syukran po. So wala na po tanong. Inshallah, asahan natin magkita-kita tayo kung wala nang tanong. Maaga tayo magpapaalam gawa ng ako ay may susunduin pa sa airport, no? Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan jaza. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanallah Ustad, fi amanallah. Apo, syukran po. Fi amanillah. Syukran, jazakallahu khair.